Napasinghap ako nang bigla niyang hapitin ako palapit sa kanya. Halos pigilan ko ang paghinga ko sa antisipasyon sa gagawin niya sakin. Matagal niya akong tinitigan, habang nakaupo ako sa kandungan niya. Kahit titig niya palang parang nag-iiba na ang timpla ng katawan ko. Nagiging mainit ang paligid ko pati paghinga ko, ay nahihirapan ako. Ganito ang naramdaman ko noong nasa barko kami. Hindi ko alam kung dahil sa ginagawa niyang pagtitig at maliliit na haplos, kaya ganoon ang pakiramdam ko o dahil sa alak. Simula ng gabing natikman kita, alam mo bang nabaliw na ako sa'yo, I gasped when I feel him kiss my earlobes. Binibigyan niya ng maliliit na halik ang pisngi ko, pababa sa leeg ko. Mas lalo akong nahihirapang huminga dahil sa ginagawa niya. Nilagay ko ang kamay ko sa mga balikat niya, para makakuha man lang ng konting lakas. Arthur, halos mapugto ang hininga ko nang mapakapit ako sa kanya, dahil sa binibigay niyang maliliit na halik. His sinful mouth doing its ways to my neck down to my chest. Narinig ko na lang ang paglagutok ng bawat sinulid ng tel ang suot ko, dahil sa pagkapunit nito. Mahal yung damit pinunit mo na lang, napapikit ako lalo nang maramdaman ko ang aircon na tumatama sa balat ko, now I'm really naked in front of this man, hinalikan niya akong muli. His tongue were seeking for an entrance when he pulled my hair, he made his way and start kissing my tongue and biting my lip. All his touch and kisses were giving me so much feeling. Isang bulong ang kumawala sa labi ko nang bigla niyang laruin ang bulkan sa harap ko. Inumpisahan niyang haplasan ito, it like it was a stress ball that can ease the pain he's feeling right now. Samantalang ako, parang sumasabay ang bawat hinga ko sa bawat galaw ng kamay niya, sa ibabaw ng hinaharap ko. Napasinghap ako nang bigla niyang halikan ang ano ko, habang ang isang kamay niya ay abala din sa kabila kong hinaharap. You're still the same as I dreamed of you, wife, puri niya sa gitna ng mapaghanap niyang mga labi sa dibdib ko. Para itong batang gutom na sinisipsip ang pagkaing nakahain sa kanya. Napasabunot ako sa buhok niya at mas lalo pa itong sinubsob sakin. When I feel this kind of desire in his mouth, I always dream that it will still be him. I can feel his hand making every part of my body hungry for his touch. All I can do is grip his hair when he started kissing again my body. I cried for love and more attention. His hand is busy roaming every sensitive part of my body. Bawat haplos niya sa katawan ko, mas lalo itong nagbibigay ng kasayahan sa katawan ko. My feeling is eating me right now. Oh my God. It's so good art. Kahit may tela pang nakapagitna sa katawan niya at sa pag-aari ko, ay nagdadala pa rin ito ng kakaibang pakiramdam. Parang naghahanap ang katawan ko ng mas higit pa doon sa ginagawa niya. Hinela ko siya, para mas maramdaman ko siya sa tabi ko. Nababaliw ako sa sobrang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. My dear wife is so ready for me, mapupungay na mata ang sumalubong sa akin nang tingalin niya ako. Noong una ay pinapadaan niya lang ang mga kamay niya doon. Kaya napapaangat ang balakang ko sa tuwing iiwasan niya ang bagay na gusto kong hawakan niya. He's making me thirsty on something that I can't resist. I bite my lower lip to suppress my whisper. But the lust is too strong to prevent myself from sounding. Hindi ko alam kung mahihiya ako o masisiyahan na nahahawakan niya ako doon. Pero nitong mga oras na iyon, isa lang ang nang ibabaw sa akin. Ang kasabikan kong maramdaman ang ginagawa niya doon. Unti-unti para may naipong kung ano sa puson ko, at halos masabunot ko siya nang bigla akong kinilig na animoy firework sa buong katawan ko. Kahit hinang-hina pa ay naramdaman kong abala ulit ang mga labi niya sa katawan ko. Walang parte doon ang hindi nadaanan ng kamay at mga labi niya. He's really exploring my body in a wild way. He started playing with my ano, while his lips is making his way to my mouth. Inangat ko ang ulo ko para makita kung anong gagawin niya. Pero nakita ko lang itong pinagparte ang dalawang ano ko, at binigyan ako ng isang ngisi, bago nag-dive sa malawak na karagatan. Halos hilahin ko na ang bedsheet na kinahihigaan ko, nang nag-umpisa na siyang galugarin ang buong karagatan. Para siyang expert ong maninisid lahat ng parte ay dadaanan niya at walang maiiwang hindi nabigyang ng atensyon. I keep on sounding and shouting. It feels like heaven and the moment he flicked his tongue in my stomach.
He keeps on kissing my body like it was the best food he can ever eat. And on a few more kiss I came for the third time, I came while he's still kissing me. Hindi ko alam kung mahihiya pa ako sa pinaggagawa ko, habang hinahalikan ako. Dahil masyadong naubos ang lakas ko at sobrang nanghina ako. I don't know if how many times I love. But it feels so good that all my energy goes out like my sound. Habang nakahiga doon naramdaman ko na lang kinumutan ako ni Arthur. Marami akong gustong sabihin at itanong, pero masyadong nakakaramdam ng pagod at antok ang katawan ko. Mas lalo pa akong hinihila ng antok ng suklian niya ang buhok ko habang nasa tabi ko siya. Rest my dear wife. Practice pa lang yun, wala pa tayo sa kalagitnaan. I will still marry you later. Good night. Napangiti ako nang naramdaman kung pinatakan niya ng isang halik ang ulo ko, at yun ang huli kong narinig bago tuluyan akong kainin ng antok. Nang magising ako agad kong hinanap ang lalaking katabi ko. Bumungad sa akin ang isang matamis na ngiti, habang nag-aantay sa pagbaling ko. Good morning dear, bati niya nang patikan ako ng isang mabilis na halik. Napangiti ako nang muli niya akong halikan, pero sa mas malalim at mapaghanap na paraan. I was gasping for air when we both stopped from that kiss. Good morning Mr. Roosevelt, nakangiti kong bati dito. He groaned when he hear what did I call him. Oh, the brat wife is starting. Clean yourself, we have a wedding to catch. Napanguso ako sa utos niya. Oo nga pala, ikakasal pa pala kami ngayon. Nakalimutan ko na ang sarili kong kasal. Agad akong nag-ayos ng sarili ko paglabas ko ng banyo, tapos na rin siya. Nang silipin ko ang phone ko, halos sumabog na ito sa dami ng text, at tawag ng pamilya at kaibigan ko. We're coming bud, don't worry too much, akala mo ikaw ang ikakasal eh. She's fine, napagod lang, nihampas ko siya sa narinig pero hamalakhak lang siya. Di ko alam kung dahil sa akin o dahil sa kausap niya. Mabilis kaming nakarating sa hotel kung nasaan ang mga entourage at pamilya ko. Halos ayaw niya pang maghiwalay kami, magsama na lang daw kami, tutal ikakasal din naman daw kami. Nahiya pa ako nang naabutan ko ang buong glam team na kinuha ni Tita Esperanza na nagkakagulo. Oh my God Dahlia, where have you been? Alam mo bang konti na lang ipapanawagan ka na ng mga pinsan at tito mo, agad niyang bungad nang makita ako. Hindi niya na ako inantay na makapagpaliwanag, pinaayosan niya na agad ako sa team. Make it fast okay? Naku talaga namang bata ka, mamaya kapag tapos ng kasal mo, napapisay na lang ako sa kanya bago siya lumabas ng kwarto. Halos tapos na daw ang lahat, kaya pala pinapamadali na ako ni tita. Simple lang ang kasal na gagawin namin. Hindi rin lahat imbitado. Sobrang private, closest friends and family lang ang bisita. Ang gusto ko nga noong una, ay kami lang literal yung may witness lang. Pero ang walang hiya kung mapapangasawa ayaw daw pumayag. May pa-wedding gown pa si Mayor. Kaya ito, hirap maglakad Medyo malayo ng konti sa hotel yung church na nakuha namin. Si Arthur lahat ang nag-asikaso nito, sabi ni tita, basta ang alam ko lang ikakasal ako. Si Dove at Tita Esperanza ang namili ng damit ko, gusto pa nga daw ni Arthur siya pa ang mamili. Baka ang suotin ko na dun sa kasal ay pang madre na at himatayan na lang ako bigla sa init. I'm wearing a long sleeve see-through mermaid cut design, close neckline pero ang back ay kita yung gitna at gilid lang kasi ang may embroidery. Sa harap naman ay yung dibdib ko lang ang may design pababa. Ang halay diba? Buti na lang may natakpan pa, sabagay ano pa bang aasahan ko kung si Dove ang namili nito. Buti nga may natakpan pa, dahil kung siya lang baka kulang na lang paghubadan na ako sa simbahan. Noon hindi ako naniniwalang pag ikakasal kakabahan ka. Kaya nga nung kinasal si Matt, grabe ang tawa namin sa kanya nung mag-iiyak siya nang naglakad na yung asawa niya. Pero ngayon hindi pa nag-uumpisa, pero parang hindi na ako makahinga sa sobrang nervyos. Hoy mag-relax ka nga, sita sakin ni Matt. Kanina pa kasi ako palakad-lakad dito sa harap. Kinakabahan ako bud, pag-amin ko dito. Pero tumawa lang siya at tinapik ang balikat ko. Sana lang di kanya takbuhan, ngisi niya kaya muntik ko na siyang masapak. Ngumisi lang siya lalo. Art congrats, sana hindi ka natakasan ni Dahlia, ngisi ni Javier nang makipagkamay ako. Kung di lang to boyfriend ng best friend ni Miles, kanina ko pa ito sinapak.
Napangiti akong umiiling nang muling bumalik doon sa harap ng altar. I'm going to marry my childhood crush. Napailing ako sa naisip ko. Para akong batang kinikilig sa isiping iyon. Kahit lalaki pala kinikilig din ng ganito. Ilang taon kong inantay ang mga oras na ito, kaya hindi ko sasayangin kahit segundo na magkasama tayo. Sisiguraduhin kong tulog lang ang pahinga mo, my dear wife. Ilang minuto pa magiging Mrs. Roosevelt ka na, Miles. Pagkatapos nito, I'll deal with the people who wants you gone. Hindi ako papayag na masaktan ka gaya ng mga magulang mo. Sisiguraduhin kong paghigpitan na ang lahat, hindi gaya noon na nagpabaya ako. Nangako ako sa kanilang paprotektahan kita sa abot ng makakaya ko. At papatunayan ko sa pamilya mong deserving ako para maging kabiyak mo. Tinawagan ko ang assistant ko, at pinasiguradong maayos at safe ang buong simbahan. Ayokong magkaroon ng problema, lalo na nandito ang buong pamilya naming dalawa, kailangan mas maging maingat ako sa lahat ng kilos ko. Dahil ang nakakaalam lang sa pagbabante kay Miles ay si Matt at si Tito Will. Ayoko nang mag-alala pa ang lahat, kahit kay Dad nang hingi na ako ng tulong para kung sakali. Hay, ano ba itong iniisip ko? Ikakasal ako ngayon, dapat maging masaya ako. At ito lang dapat ang iisipin ko, hindi ang lahat ng problemang haharapin naming dalawa. Napatingin ako sa pinto nang biglang pumailan lang ang kantang pinili ko. Sarado ang pinto kaya hindi ko makita kung talagang nandyan na siya. Pero yung tibok ng puso ko, halos hindi na magkandamayaw. Halos tumigil ang hininga ko nang bumukas ang pinto. Akala ko ay natagalan lang sila ng kaunti. Pero ilang minuto nang nagtatagal ay wala pa ring pumapasok. Maglalakad na sana ako papalapit sa pinto, pero pumasok ang wedding organizer doon. Wala po ang bride sa kotse, anunsyo nito. Literal na tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Nakita kong nagkakagulo na ang lahat, sinabihan lang silang huminahon habang hindi pa nasisigurado ang lahat. Agad kong tinawagan ang mga bodyguard na nakatuka kay Miles. Pero hindi sila sumasagot kahit isa sa kanila. Hindi sumasagot sila Esperanza, bungad ni Tito Will nang makalapit ito sa amin. Ganon din kay Dove. Kanina nung huli kaming mag-usap, sabi niya ayos na ang lahat, naguguluhan niyang paliwanag. Napakuyom ang kamao ko sa naiisip ko. Sana lang talaga tinakasan na lang niya ako. Hindi kagaya ng iniisip kong masama ngayon. Halos mabingi ako nang marinig ko ang sinabi ng tauhan ko. Lady Miles is missing. And the whole entourage found sleeping inside their room. Walang bakas kung may kumuha o umalis po ang binibini. I feel like my heart shattered in pieces, the moment I heard the news. 1 week to be exact until now, hindi pa rin nahahanap si Miles. Hindi ko alam kung nababaliw na ako, pero kahit sa panaginip ko naririnig ko siya. Sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Baka naman gusto mo munang umuwi at matulog, napatingin ako sa umupo sa tabi ko at napailing. Araw-araw ganito ang eksena namin. Lagi niya akong pupuntahan dito at papauwiin. Daig ko pa ang bata kong bantayan nitong makong na ito. Tinagilid ko ang ulo ko nang makaramdam ako ng hilo dahil sa iniinom. Hindi siya matutuwang nakikita kanyang ganyan, Bod, patuloy niya. Pagak akong napatawa sa sinabi niya. Maganda nga yun kung hindi siya matuwa, diba? Baka maisipan niya nang magpakita kung nagtatago lang siya. Sobra ba niya akong inaayawan kaya niya ako laging tinatakbuhan? Malungkot kong tanong dito. Pero mas lalo lang akong nalungkot sa isiping lahat kami walang alam sa dahilan, kung bakit siya nawawala. Lahat kami nag-iisip kung ano na bang nangyari sa kanya. Lahat ng traces na pwedeng hanapin for struggle, wala kaming makita. Except lahat ng kasama niya at pwedeng makakita sa kanya ay tulog. Isang linggo nang naghahanap ang mga pulis, kahit mga tauhan ko ay walang makita. I don't know if the abduction or escape is too clean. Or marami lang lapses sa paghahanap na ginagawa nila, kaya wala silang makitang traces. Nababaliw na ako sa isiping pwedeng may masamang nangyari na sa kanya. Dahil kung pera ang habol ng mga taong kumuha sa kanya, hindi nila paabutin ng 1 linggo ito. Right now I'm very close losing my patience in this life. Minsan kahit gaano karami ang pera mo, at kahit sobrang lakas ng koneksyon mo, nawawalan din pala iyon ng saysay. Mapapahiling ka na lang na sana simple lang din ang buhay na meron kami. Bod, alam mong ginagawa nila ang lahat para mahanap si Dahlia.
Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Wake up Art, this is not just about you. Our whole family were so devastated about what happened. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa, that maybe, just maybe one of these days makahanap ng clue kung nasaan siya. Napatingala ako sa mga taong nasa taas ng bar na ito. Konti na lang babagsak na ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. It's frustrating that you can't do anything, except for praying and waiting. Matt, ikakasal na kami. We're supposed to be married right now. I waited years for that to happen. I gave her time. All the time that she needs. And in just a snap of my fingers I lost her. Kasabay ng pagkawala ng lahat ng chance na meron ako. Hindi ko ba siya deserve? Do world think I don't deserve to be happy? I'm a human too, nahihirapan at nasasaktan din ako. At nasasaktan ako without knowing what's happening to her. Kung kumain na ba siya, maayos ba siya, safe ba siya? Ina naman nababaliw na ako kakaisip sa kanya, frustrated kung saan dito, at hindi ko na mapigil ang mapahagulhol sa sobrang patong-patong na nararamdaman ko. Pain, langang and sadness. Lahat yon ang nangingibabaw sa akin ngayon. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Pero Bod, wag mo namang lakasan. Sikat ka pa naman, bulong sakin ni Matt nang akbayan niya ako, kaya siniko ko na lang ito. Oh, is approaching, sisipol-sipol nitong sabi bago lumayo sa akin. Hindi ko sana papansinin ang sinabi niya, pero nang may maramdaman akong yamakap sa likod ko, alam ko na simula nang nawala si Miles lagi itong sumusulpot kung nasaan ako. Ayoko mang maging bastos dito, dahil kaibigan ko siya, pero madalas ko talaga siyang itinataboy. Courtney, please, sinabi ko naman sa'yo, layuan mo muna ako ngayon. Marami akong iniisip, alis ko sa kamay niyang nakayakap sa akin. Naramdaman ko siyang umupo sa tabi ko, hindi ko na pinansin at tinuloy ang pag-inom ng alak na nasa harap ko. Narinig ko pa siyang nag-order ng maiinom niya. Hinanap ng mata ko si Matt, pero mukhang nakaalis na ito. Napatingin ako sa babaeng nasa tabi ko. Courtney is wearing a mini black dress, halos wala nang itago dito. Hindi ako magtataka kung anumang oras mabastos siya. Yung babaeng yun pa rin. Wala na siya dito pero kaga ko pa din siya. Wala lang siya ngayon dito, pero alam kong babalik siya. Alam mo kung ano siya sa buhay ko, Courtney. So please stop talking nonsense, sito ko dito. Ayokong mag-away kami. At may sakit siya, ayokong gawing issue yun para magkagalit kami. Akala ko aalis na siya nang tumayo ito. Pero lumapit lang ito sa akin. He's touching my face as if she's memorizing every detail. Nang lumapit siya sa akin, halos kumiskis na ang dibdib niya sa braso ko. I can feel her and she's not wearing anything underneath. Hindi ako nakagalaw nang bigla niya akong halikan. She's looking for something when she kisses me. Pero hindi ko yun kayang ibigay sa kanya. Somebody owns me, every bit of me owns by Miles. Stop doing this, Courtney. Seryoso kung utos dito nang itulak ko siya palayo sa akin. Yumuko siya sa dibdib ko, at doon ko narinig ang mga impit niyang hikbi. Mas matimbang pa rin siya kahit ako ang nauna. Art, hindi mo siya kailangang antayin. You have me. I'm yours, all of me. Bakit hindi na lang ako? Kaya kung ibigay sa'yo yung pagmamahal na hindi niya maibigay sa'yo, humihikbi niyang litanya habang nakasubsob pa rin sa dibdib ko. Wala akong nagawa kundi ang pakalmayan siya. Naaawa man ako sa kanya, pero mas mahalaga si Miles sa ngayon. I gave her security before, noong hindi pa ako makalapit kay Miles. Pero ngayong akin na siya, hindi ko pwedeng isugal ang lahat dahil lang sa naawa ako sa kanya. Miles is all that I need. Pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay, Courtney. Kung ipipilit mo yan, mapipilitan akong layuan ka. Sa ngayon ang priority ko ay ang mahanap si Miles. Take care of yourself, hindi na kita laging mababantayan gaya ng dati, palem ko dito. Akmang aalis na ako doon, pero hinawakan niya ang braso ko. Isang halik ang bumungad sa akin paglingon ko sa kanya. Pilit ko siyang tinutulak pero ang higpit ng kapit niya sa akin. Isang malakas na tulak ang ginawa ko sa kanya. Bumagsak siya sa harap ko. Ayokong magalit sa kanya pero kung ganito siya, at ipipilit ang sarili niya, wala akong magagawa pa. Ayawan mo lang ako ngayon. Pero sisiguraduhin kong akin ka lang, Art. Sa akin ka lang mapupunta.
At hindi sa kahit kaninong babae. Ako lang dapat, dinig kong sigaw niya kasabay ng impit na paghikbi. Narinig ko pang tinawag niya ako pero inignora ko ito, habang papalayo sa kanya. Hindi ko na siya muling nilingon pa. Dahil iyon ang tanging magagawa ko para sa kanya. Ang umiwas habang hindi pa ganoon kalalim ang nararamdaman niya para sa akin. Ayokong maulit ang pagbi-breakdown niya noon. Kaibigan ko siya at nasasaktan akong makitang ganoon siya. Napabuntong hininga ako nang makapasok ako sa unit ko. Matagal na nang huling pumunta si Miles dito, pero parang nandito pa rin ang amoy niya. Feeling ko anumang oras bubungad sa akin si Miles. Pag pamipikit ako siya ang naalala ko dito. Pangako mahal ko hahanapin kita kahit anong mangyari.